That is why kung na ay mga kasimbahan nga magwali karon nga nagwali wala na dugo ni Kristo Jesus, something wrong. Kay ang gospel na ato ang nadawatan, it is a blood-stained gospel. This is not a bloodless gospel. Ang dugo ni Kristo importante kayo. Muna ang nagbayad sa tuong mga kasalanan. Ang tanang silot sa tuong kasalanan, gibayaran pinagi sa dugo ni Kristo Jesus. So we preach the blood-stained gospel. And that blood-stained gospel is the only way of salvation, because that is the wonderful work of Christ. Ang atong salvation is through the wonderful work of Christ, not the wonderful deeds of men. Kasi kalau presidente ka na impeach, ay wala impeach time ni Christ. It is a one-man rule. Okay, Acts chapter 16, verse number 17. Kung ang basahon din hison, di siya mamatay. It says, "The same followed Paul and us, and cried, saying, These men are the servants of the Most High God, which show unto us the way of salvation." Although it is unsolicited publicity from an unclean spirit, but we believe that there is a way of salvation. Dunay pamaagi sa kaluwasan. And I believe Paul is the real preacher na nagtudlo may tungod sa gitawag og dalan sa kaluwasan. But ang atong sigutan ning kabuntagon ang kabaliktaran, no? Because daghang kay mga denominations, daghang mga traditions nga gisunod, and daghang mga denominations nga naghimo o nagwali sa lahi nga pamaagi. Kung imong ikumpara ilang mga teaching kang Apostle Paul, lahi ang ilahang mga pamaagi sa kaluwasan. So ato sigutan ni kabuntagon ang mga false ways of salvation. 7 kabuk ato pagtagad ining kabuntagon. Nga atong madunggan karon sa atuang kapanahonan, and they are preaching this message sa mga gitawag og kasimbahanan nila or sa ilang mga denominations, and in fact sa ilang mga evangelization or sa ilang evangelism. So atong tan-awon ni kabuntagon ang mga butang nga ato ang pagisgutan, mga pamaagi sa kaluwasan nga false, no? Piki o dili sumala sa gisulti sa Biblia. So these are the things that cannot save, or these are the things that cannot save a soul. Kining mga butangan ni dili na siya makaluwas sa kalag sa tao, kining mga pamaagi, no? Yet believed by many, no? Sadly, isag dili siya mao nga pamaagi sa kaluwasan, pero ginatuuhan sa daghang mga tao. Kung imo i-compare, kung maghatag magkuha ta og mga gitawag og survey, mas daghan ang mga tao nga nagatuo sa mga bakak nga mga pamaagi kaysa pagtuo sa tinuod nga pamaagi. Wala na may laing dalan padulong sa langit, si Kristo lang. There is only one way to heaven, and that is Jesus Christ. Yan na ginang gi-claim. Siya nagsulti in the book of John chapter 14 verse number 6, "I am the way, the truth, and the life. No man cometh to the Father but by me." And the same Jesus nga mo'y gi-preach ni Jesus Christ, ni Apostle Paul,
nga mao ni ang way of salvation, ang iyang gibuhat dito sa cross sa Kalbaryo mao ang pamaagi sa gitawag og kaluwasan. Aron ang tao moadto sa gitawag og langit. Now, dining ka buntagon, ato ni siyang hisgutan ning 7 ka mga bakak nga pagdalan padulong sa kaluwasan o sa gitawag dalan sa kaluwasan, mga bakak, no? Mga bakak nga dalan sa kaluwasan. Number 1, kini gitawag og works of or work of righteousness. Work of righteousness. Kanang buhat sa pagkamatarong. Isa ni siya sa mga ginawali sa ato ang panahonan karon. Mostly kung nagsangyaw ganito sa tao, share ta sa salvation. Ang kasagarang comment sa tao is ang nakaluwas sa tao ang ato ramang binuhatan. Mao kina tumadunggan kanon na. Pero kung atong tan-awon sa Biblia, ang atong binuhatan, righteous works, dili lang kay trabaho, kung dili righteousness, work of righteousness. Buhat sa pagkamatarong. Dili buhat kidautan, buhat sa pagkamatarong. Gisulti sa Biblia nga dili ni siya maoy pamaagi sa kaluwasan. Titus chapter 3. Titus chapter 3 verse 5 down to verse number 6. It says, not by works of righteousness. So, di lang kay work. Isang dali, works. Ayan siya. Not by work or not by works of righteousness which we have done. Sa dili sa mga buhat sa pagkamatarong nga atong gipanghimo, gipangbuhat. Dili at dili, yan siya ang Biblia. Pero mostly sa mga tao, pag sangyawan nato mahitungod sa kaluwasan, ato ramang binuhatan mo ni makaluwas sa atong kalagba. Waay relihiyon, waay kuwan, ato ram binuhatan. Pero gisunod sa Biblia, not by works of righteousness which we have done. So kinsa man itong tuuhan ang paniniwala sa tao o pagtuo sa tao nga iyang binuhatan mo makaluwas, o ang gisulti sa Biblia nga dili ang binuhatan mo ay makaluwas nga atong ipangbuhat. Ikaw ang mo timbang-timbang niya na kay daghang mga tao may isulti. Sultihan mo nga ang kaluwasan di lagi sa binuhatan. Buhat lang ko tagtarong gud. Kita ra magyapoy manubag na sa Ginoo sa atong mga binuhatan, sa atong binuhatan ata maka baton o kaluwasan yung sa Biblia dili. So ikaw na ron ang mutimbang-timbang diya, asa man ka mo tuo. Ikaw ni tuo nga binuhatan mo makaluwas, now imong i-meditate, imong itimbang-timbang nga di na mo gisulti sa Biblia. Not by works of righteousness which we have done. Unsa di ay? But according to His mercy, He saved us. Sumala sa kaluoy sa Ginoo, kita iyang giluwas. Asa man na dayag ang kaluoy sa Dios? Diri sa cross, gipadayag sa Ginoo ang iyang kaluoy sa taong madtog impierno. That's why gihatag niya ang bugtong anak, ug ang bugtong anak nihatag siyang kinabuhi aron mo'y silutan dito sa tuwag kamatayon sa cross. Mauto ang kaluoy sa Ginoong gi-display dito sa cross sa Kalbaryo. Giyon ana ang kaluoy sa Dios nagtan-aw sa tao. Kay dili man niya maluwas ang di man maluwas sa tao ang iyahang kalag sa pamaagi lamang sa iyang binuhatan,
That is why ang Dios nangitag pamaagi ang iyang bugtong anak mo ay pamaagi tungod sa kaluoy sa Ginoo. But according to His mercy, He saved us. Apan sumala sa iyang kaluoy kita iyang giluwas. Mo bitaw nang sa ato ang termino giluwas na tas Ginoo, human na tang giluwas sa Ginoo. Di kay katungod sa iyang pinaagi sa iyang kaluoy kita iyang luwason. Dili ingon ana ang termino sa Biblia. Human na giluwas na kita sa Ginoo. Nganong giluwas na ta sa Ginoo? Pila naman katuig gikan sa cross sa tong panahon karon, almost 2,000 years na nga ni kalabay but pasabot tapos na ang gihimo nga kaluwasan dito sa cross sa Kalbaryo. Pangutana na to, di gyapon ka makabato, di gyapon ka kabaton sa kaluwasan nga dugay ra kang giluwas sa Ginoo dito sa cross sa Kalbaryo. Hangtod karon gyapon ka maluwas. Anong wala ka maluwas tungod kay wa ka motuos unsay gisulti sa pulong sa Ginoo. Padala ka sa mga tao nga nagwali nga sukwahi sa gisulti sa pulong sa Ginoo. Ano siya? By the washing of regeneration, morning born again. Nahimo kitang bag-ong tao na born again kita. And renewing of the Holy Ghost. In verse number 6, which He shed on us abundantly through Jesus Christ our Savior. So naatay manuluwas, and that is Jesus Christ. Gisulti ka sa Biblia, our Savior. Wala man gisulti sa Biblia, bisag asa ka mangita sa Biblia nga imuhang binuhatan, Savior na. Dili. There is only one Savior ingon sa Biblia. The Lord Jesus Christ. Dili relihiyon ang Savior, dili binuhatan ang Savior, kini nga tong pangisgutan nga mga false nga ways of salvation, dili ni sila ang Savior. Do na like usa ka Savior, and that is Jesus Christ mo na Savior. Mo nang kining works of righteousness, dili na siya paagis kaluwasan, kay dili ni siya Savior. Ang Savior si Kristo Jesus nga namatay sa krus sa Kalbaryo. Giula na iyang dugo dito sa krus sa Kalbaryo aron luwason ang atuang mga kalag. Kung dunay mga tao magpasiatab nga binuhatan, maghimo lang tang mayong binuhatan. Can you imagine ang ay pinaka-ironic ani nga panghitabo. Ang mga tao nga nag-claim nga binuhatan ang makaluwas, mao pay mga tao nga dili walay binuhatan nga makitaan. Kisan may mga tawhan na palahubo, sugarol, ha? O ni mga tawhan na mag-claim nga ang binuhatan ray makaluwas, pero tanaw kinabuhi. Paimnog bino, di ba? Grabe ka mga palahubo. Patuwag sa bungan, di ba? Grabe. Mga sugarol nga mga dagko nga mga tao, pero mag-claim nga binuhatan ray makaluwas na to. Can you imagine, ana? Ang mga tao nga nakasabot nga ang binuhatan dili makaluwas sa tao, mo pay mga makita nga maayong binuhatan. Naglikay sa kasalanan, naglikay sa tanang bisyo, ha? Naglikay sa mga dili maayong binuhatan. Pero kini mga tao nga way makitang maayong binuhatan, mo pay magpakaroon nga binuhatan ray makaluwas sa to. Can you imagine? How ironic. So, gusto na sa Biblia nga dili ang works of righteousness ang pamaagi sa kaluwasan, o dili makaluwas ang works of righteousness. Ang makaluwas sa tao naatay usa ka Savior. Yung sa Biblia, verse number 6, ang Savior nato is Jesus Christ, the Lord Jesus Christ. Maunay atuang Savior, dili ang atuang works of righteousness. Manang klaro sa Biblia gisulti, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us. Usa pa, ang binuhatan sa tao, dili madawat sa Ginoo. Kung nganong dili madawat sa Ginoo ang binuhatan sa tao, labi na sa langit,
okay lang kung dito sa paradise, dito sa gituwag og Old Testament period, pwede ang binuhatan magpadala sa tao dito sa gituwag og paradise. Pero going up to heaven, dili pwede nga atong binuhatan. That is why ang mga Old Testament saints, dili sila kaadto og langit. Bisan pag tuwa sila sa paradise, di gyapon sila kaadto og langit kay dili perfection ang ilang nadawatan nga kaluwasan. It is just a temporary or nagpaabot sila sa pinaka-perfect sacrifice which is the blood of Christ. Mo nang for a long period of time tuwa sila sa paradise. Dito sa gitwag impyerno. Sa impyerno man god duha ka lugar ang makita nato ito. Isa Abraham's bosom or paradise, ang isa kalayos impyerno. Hellfire, torment. Magkita-kita sila dito. Kita ang dato kang Lazarus, kang Abraham, kita siya. O nagkita sila dito. Pero yung nag-istorya pa. Ano naman, nasa natawag niya si Abraham. Abraham, nadunggan siyang Abraham. Pagpasabot, magkaatbang lang sila. Kaya nagka-istoryahanay man si Abraham o ang taong dato. Iyon ang taong dato, Father Abraham, padala si Lazarus din sa kuwa, yung tip of his finger, sa kitog tubig, to call my tongue, but pasabot, para mabugnawan ako ang bisag gamay na lang comfort. So nagka-istorya sila. So, sa duha ka lugar, katong mga tao sa paradise, di sila kaadtog langit. Although, ang nagpadala nila dito is ilang mga sakripisyo, animal's blood, works of righteousness. But still, di sila kaadtog langit. They're waiting sa itong final sacrifice nga mo si Kristo Jesus. So pag human sa sakripisyo ni Kristo, pag human niya, pag ulas niyang dugo, aya pa sila nakaasa sa langit. Manaingon sa Biblia, ang atong trabaho, ang atong binuhatan, dili madawat sa Ginoo. When we talk about heaven, dili pwedeng dawaton sa Ginoo atong binuhatan. Nga naman, ingon sa Biblia, ang atong mga righteousness, at na ito, Isaiah chapter 64. Okay, Isaiah chapter 64 verse number 6. It says, but we are all as an unclean thing. Siya kitang tanan, sama sa unclean thing. So ang ato ang pagkahulagway sa Ginoo sa ato ang kinabuhi, mga hugaw nga butang. To be specific, gisulti sa sunod, hugaw nga trapo. And all our righteousnesses. So doon na siya connection sa gitawag of Titus 3:5. Muna yung sabi yan, not by works of righteousness which we have done. Why? Our righteousness, which we have done, yung sa Biblia, all our righteousnesses are as filthy rags. So ang ato tanan nga pagkamatarong nga gihimo diri sa kalibutan sama sa hugaw nga trapo. Filthy rags. So ikaw na maguna-una, madawat ba din ang filthy rags? Kung ikaw gani nagkasingot, di man gani mamili man gani kag tawil na kanang limpyo, di gani ka mamili mo kuha atong hugaw. Samot nagtrapo. Filthy rags. Tao lang gani ta, unsa pa ka ang Ginoo? So man ang atong righteousness mo nang dili madawat. Pero mo ni siya pamatuod, mo ni siya gina pamantala o giwali sa daghang denominations, og mo ni gibarugan sa daghang mga tao. May lisod kayo kay daghang kay mga tao nagbarog dinhi nga pinaagi sa mayong binuhatan moadto ang tao sa langit. Ingon sa Biblia, dili sa atong pagkamatarong. Another thing atong pagtagad. Number 2 atong pagtagad kining worth of riches. Kana bitong value sa imong bahandi nga nagtuo ka, ay way problema. Pwede na ako bayaran ng kaluwasan.
Amang ko'y teaching sa una, mga ginahuna-una sa mga tao nga pinagi sa mong bahandi, pwede rin na mong bayran ang mga kasalanan na mo. Which, kabaliktaran sa pulong sa Ginoo, atong tanawon sa pulong sa Ginoo. Psalms, atong ning gibasa how many times, pero atong tanawon balik. Ha? Ang gisulti sa Biblia, kanang imong bahandi, wala na'y pulos. Yun siya diya, verse number 6. Psalms 49, verse number 6. It says, they that trust in their wealth and boast themselves in the multitude of their riches. None of them can by any means redeem his brother, nor give to God a ransom for him. For the redemption of their soul is precious, and it ceaseth forever. So, klaro sa Biblia, dili sa bahandi. So, why pulos ang katudluanan nga indulgence? Dili pwede nimong tagaad kapalit ang imong mga kasalanan nga nahimo atubangan sa Ginoo, imong bayaran imong salapi. No, dili madawat sa Ginoo. Iyon sa Biblia, none of them can by any means redeem his brother, nor give to God a ransom for them. No. Walay pulos ang imong bahandi sa imuhang gituwag kaluwasan. When we talk about salvation, riches, regardless of the word, the word of that riches, kung sa panaka dako sa bili, o sa panaka bililo ng klase sa bahandi nga naani mo, wala na, dili na pwedeng ikahatag as a ransom to God. Dili mo pwedeng lukatot ang imong igsuon pinaagi sa imuhang bahandi. So, kung naay mga tao nga nagsalig sa ilang bahandi, which mauni kasagaran ginahimo sa mga dato karon. They're thinking nga by doing good or by showing benevolence ngadto sa mga tao sa ilang komunidad, makabaton sila kaluwasan. Mo ning ilang thinking, mo daghang kay mga taong dato mangadto sa mga sa tawag kaning mga lugar sa mga bata nga walay mga ginikanan, mga to sa mga orphanage, mag-donate og mga kabtangan, mag-donate sa ilang matabang dito sa mga bata, mga fatherless, and sometimes na mga widows. So muna ilang ginahimo thinking by doing such thing ma-redeem nilang ilahang mga kalag. Pero ingon sa Biblia, no, dili pwede na, dili walay bahandi des kalibutan nga maka-redeem si muang kalag. Gani ang pinaka contrast nga gisulti sa Biblia, tanawon to sa gitawag Mark chapter 6. This is a contrasting statement sa mooy paghuna-huna sa mga tao. Ang huna-huna sa mga tao, kung maghimo ko mag-donate ko, manghatag ko, manghihatagon ko sa mga taong nanginahanglan, masave na ko ang kalag. Pero insulti sa Biblia, imuha naging maangkon ng tibok kalibutan. Tanawa sa gituwag og Mark, Mark chapter 8, and then sa verse number 36. Ano sa insulti sa Biblia diha? For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Can you imagine, anak? Kung kini nga tao nga nakaangko na siya sa tibok kalibutan or naangko niya ang tibok kalibutan, he gains the whole world, pero kung sa insulti sa Biblia, wala ganit niya na naluwas ang iyang kalag. Siya usay kapuslanan, maangko ni mong tibok kalibutan, pero imong kalag mawala man lang. So walay pulos. So dili siya garantiya nga once you can have this world, ikaw na manag-iya aning kalibutanan eh. Ikaw na tag-iya, o ilhon nga tag-iya sa tibok kalibutan, ikaw na nagtituruan ng kalibutanan eh. Dili na garantiya nga masave nimo imong kalag.
Manayon sa pulong sa Ginoo, walay pulos, maangko nimong tibok kalibutan, pero imong kalaglagan raman di ay. So in other word, ang riches, regardless sa kitwag worth niya na, when it comes to salvation, walay pulos ni. So kung doon ay mga taong mga dato, mga billionaire, millionaire, billionaire, mga trillionaire ng mga tao, kung muna yung gisaligan ninyo sa inyong kaluwasan, forget it. You cannot save your soul by being generous sa paghatag og mga butang, kabtangan nito sa ubang mga tao. That is not the way of salvation. That's not the way of salvation. Because if that is the way of salvation, unfair na siya nga klases kaluwasan. Nga nang unfair. Dato ra day matuglangit. Pero gisulti sa Biblia, mas daghang taong dato moadtog impierno kaysa langit. That's fact nga sa Biblia. Kamatuoran na sa pulong sa Ginoo. Mas daghang taong dato mga tug impierno kaysa moadtog langit. Tanawa imong basahon ang mga tao, ang mga personalidad nga moadtog impierno. I mean, daghan pong mga pobre moadtog impierno, nga naman. Ang kung imong tan-awon sa ratio ba, kung atong tan-awon 10 kadato, amot lang na 1% diya nga malangit. Kay gisulti sa Biblia, ang mga personalidad nga to sa impierno, noblemen, mga rulers of this world, mga presidente sa kalibutan, mga prime minister, mga tug impierno, mga rich people, mga celebrities, mga sikat, famous nga mga tao, paadto sa impierno. Muna ipait kayo. Number 3, atong pagdagat. Kining way of religion. Sa mga pamaagis, mga religion atong makita. Sa atong makita diya sa mga katudloanan sa mga religion. Sometimes ilang ipasundayag 10 commandments. 10 commandments gid daw ang ang dapat bantayan. Especially ang ila kanunay gina-instill sa utok sa tao kining Sabbath keeping. Basta mga tao nga nagwali may tungod 10 commandments, ang kanunay nga idikdik na sa tao, ilang i-instill sa una-una sa kasing-kasing sa tao, Sabbath keeping. Kinahanglan jud kang magbantay ka sa adlong ipapahulay. Ya kini mga tao nga nagsulti ni ana, mo pay mga violator sa adlong ipapahulay. O nga nang violator sila? For example, sa Bible, iyon sa pulong sa Ginoo, sa adlong ipapahulay, dili ka magdagkot og kalayo. Nga, tuo mo sa mga Sabbath keepers, wala nagluto. Maglungag man lagi na sa adlong ipapahulay. Sa ingon sa Biblia nga di ka mo dagkot og kalayo. Ikaduha, kanang mato sila sa ilahang sinaguga. Sakay sa ilang sakyanan, paandar sa sakyanan. Dili bali kalayo ang gigamit sa sakyanan. Pagpaandar pa lang, kalayo ang gigamit, ana. Di ka kaabot sa sinaguga kung di mo siga ng kalayo sa imong sakyanan. Combustion chamber. Kalayo ang nagpadagan niya na. So that's one way of pagsindi o kalayo. So kinay mga tawanan nga mag-claim sa mga ingon ana nga mga klase sa kitwag pagtulunan nga Sabbath keeping, mo pa'y mga violator sa gitog Sabbath keeping. Pero kita kasayod nga di siya mo ipamaagis kaluwasan. And in fact, as a
Bible-believing Christian, as a member of the body of Christ, the church was never commanded. Bisan pag-asa ka mangita sa Biblia, New Testament, pagita adya nga kung ang church, the body of Christ, gimanduan ba sa Biblia nga magbantay kamo sa adlaw ng ipapahulay? No, you cannot, di ka kita isa lang ka bersikulo diya na ay mando ang body of Christ magbantay sa adlaw ipapahulay. Wala. Kinsa lay kisultihan na sa Biblia? Mga Israelites people, Old Testament saints. That is a sign between God and the Israelites people. May ilang timailan, sign nila na. Pag ang tao magbantay sa adlaw ipapahulay, but pasabot, Hudiyo ring tawanan ni. Ilan ang sign nila na. Muna covenant na nila sa Dios. Pero sa body of Christ, wala gisultihan nga magbantay sa adlaw ipapahulay. Ingon pagay siya Apostle Paul, anyone can choose a day kung asa siya gusto. Kung sa panahon na siya musimba, walay gi dumilian niya na. Ten Commandments is not the way of salvation. Pero mo na way sa religion. Way sa mga relihiyon. Pero dili siya way of salvation. Kaya ang way of salvation is Jesus Christ and His blood shed on the cross. Another, not only 10 commandments, na pagitawag 7 sacraments. The 7 sacraments are an essential part of Catholic teaching in salvation. Essential siya ilang teaching. Dili na ito na ma-deny nga naman. Ilan yung teaching. So in Catholic theology, they are considered channels of God's grace and play a central role in the process of salvation. So sa proseso sa kaluwasan, kining 7 sacraments nga ilang gisulti, muna siya ang dunay integral part or role sa mao nga proseso sa kaluwasan. Ang saning mga gitong sakramentong ilang giingon. Baptism or sprinkled nga klase sa baptism. Yung baptism gud sa Biblia, dili sprinkle, dili man siya matawag nga baptism. Actually, ang baptism ang gyud sa Bible, in the King James Bible is immersion. Nga naman, it is from di man tahilik og Greek word, pero gikan siya sa Greek word nga baptizo. Ang Bible wala nagsulti og rantizo or anything nga outside sa kitawag baptizo nga klase sa baptism. But pasabot to immerse, to deep. Muna ang baptism sa kitawag Bible. Pero ilang sulti ang baptism is necessary for salvation. It cleanses original sin and initiates one into the church. So it is pwede na itong tawgon nga membership of the church. Muna baptism sila initiates one into the church. The same niya po ni sa mga Baptist brother, the same niya po sa uban nga mga Baptist nga kaparehas sa tugnalan. Actually, di sila musulti ana sa pulpito nga ang membership sa church is way of salvation sa ilahang pulpito. Pero kung imong i-dig out ang ilang teaching, parehas lang. Nga naman, ang baptism sila, water baptism, is membership to the church. Pero sa ato, dili ang water baptism ang pagka-member sa church. Ang pagka-member na to sa church, sa body of Christ, is Spirit's baptism. Muna'y kalainan sa ato. Kanos amta naging member sa church, sa body of Christ, Spirit's baptism. When the Holy Spirit may puyo sulod sa tong kasing-kasing, diha ang gitawag og baptism of the Spirit, but pasabot ni puyo siya sulod nato o gihimo tang member niya sa body of Christ.
ang Holy Spirit mo ay nagbutang ka na to diya sa body of Christ. O itong tanawon sa mga diyot ang versikulo. 1 Corinthians chapter 12. Ilaha water baptism mo ay baka pamimbro sa church. Kita dili. Ang atuang membership sa church or sa body of Christ is Spirit's baptism. Ha? Tama to sa 1 Corinthians chapter 12. Verse number 12 to 13. Ang sisog sa Biblia diya. For us the body is one. Ha? The body is one. And hath many members. And all the members of the one body, being many, are one body. So also is Christ. Verse number 13. For by one Spirit, can you imagine na? By one Spirit, are we all baptized into one body. So sa pinaagi sa usa ka espiritu, gibautismuhan kita ngadto sa usa ka lawas. Dito sa usa ka lawas. Unsa na usa ka lawas? Di church. Ang sunod, whether we be Jews or Gentiles, so sa gituwag body of Christ, the church, na ay membro diya nga Hudiyo, na ay membro diya nga Gentiles. So kung ang mga napoy mga simbahan nga nagtudlo karon nga mga hyper dispensationalist nga ang church daw kuan gid kanang gitawag og Gentiles ra gyud daw. Gisulti diya whether you are a Jew or a Gentile yung sa pulong sa Ginoo. So whether we be bond or free and have been all made to drink into one spirit. So unsang bautismo? Holy Spirit's baptism. Spirit's baptism. Unsa nang Spirit's baptism? For by one Spirit we are all baptized into one body, the church. Ito kita dida. Na unsa ang Spirit's baptism? Isulti na ni Peter diri sa gituwag o Acts chapter 11. Tanaw to diya kung unsa ang Spirit's baptism. Acts 11 verse 15. Iyon diya. And as I began to speak, so he is referring to his previous sa yang previous nga preaching sa panimalay ni Cornelius, iyon siya diya. And as I began to speak, the Holy Ghost fell on them. Sa mga naminaw. Fell diya, bot pasabot, misulod, mikunsad, gato sa ilaha, misulod gato sa ilaha. As on us at the beginning. Then remember I the word of the Lord, how that he said, John indeed baptized with water, but ye shall be baptized with the Holy Ghost. For as much then as God gave them the like gift as he did unto us, who believe on the Lord Jesus Christ, what was I that I could withstand God? So, ang gi-mention rin ni Peter nga baptism of the Holy Spirit is when the Holy Spirit fell on them. Ba't pasabot ni puyo diha sa mga tao, misulod diha sa mga tao. So, the indwelling Spirit mo to ang baptism of the Holy Spirit. And the same Holy Spirit mo ay nag-place sa tuang kita nga mga believer into one body. So, it is the Spirit's baptism, not water baptism sa gisulti sa uban. Ato na hisgutan sa umabot, kay naman na siya, apil man na siya sa sunod. Pero na-apil man diri sa gituwag og sacraments. Another thing, Eucharist, communion, nourishes the soul and unites the faithful with Christ's sacrifice. Thirdly, confirmation, strengthen the grace of baptism and deepens one's bond with the church. Or number 4, confession or reconciliation, restores grace lost through mortal sin, anointing of the sick. Then holy orders. And last is matrimony. Ironic,
the irony is that ang mga nagtudlo nga dili minyo. Kanya imagine na. Parts kaluwasan ang matrimony, ang pagkaminyo. Pero ang nagtudlo di mga minyo. Unsa man ang naman. Which kung imong tan-awon sa unang panahon, the priest in olden times, mga minyo. Mabito nang naa sila kaliwatan, the tribe of Levi, the Levites, diya magkuha og priesthood. Ilan ang kaliwat? Mga minyo sila. Na sila kaliwat, na sila mga descendants. Pero karon lahi man. Pero sa ilang doktrina, matrimony. Ano sa man yung pagkaunsaan man? Di masabtan usahay. Number 4. Whisper of prayer. Or whisper a prayer. Mga, kung hapit na ka mamatay, ingora ka, Lord, save me. Yan na daw ko na, maluwas na daw ka. Can you imagine ang klase sa doktrina man? Gitawag daw ko na siya og stilang term na, mura og emergency call. Mura mag emergency call, maluwas na ka. Dili tungod kay nagtawag kag ingon ana, tawag ka sa ngalan sa Ginoo, mo na kaluwasan. No. That is a text taken out of context. Kita, mo na mga text ba, quotation or mga text na gigamit pero taken out of context. Lisod ingon ana before ta mo himo mo gamit og mga text, kinahanglan kay balota sa pinaka-konteksto ana. What is the context of that calling on the name of the Lord? Naam na sa konteksto. Tanaw to Romans chapter 10 verse number 13. Kung diya ka mo stick sa mong verse, kay mura dyan na imuhang baruganan, you miss the whole context of that chapter. Romans 10:13. Sa exalti sa pulong sa Ginoo. Exalti diha. Verse number 13. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Can you imagine emergency call tinuod. Whosoever God shall call upon the name of the Lord shall be saved. Pero dili diya ang konteksto. Napa na siya konteksto. Verse 14, no say sumpay diya, how then shall they call on Him in whom they have not believed? Naadi ay siya nagpahipi ng konteksto sa sunod din nga bersikulo, dili sila pwedeng mutawag sa Ginoo nga wala sila gituuhan. Ano yung mga kitawag mga tao nga nag-quote og isa ka bersikulo taken out of context. Ang himo na yun karon, if you whisper a prayer, mo whisper na kagamay pag-ambo, save na ka. Can you imagine yan na? Nahimo na yun kaluwasan ang pag-ampo karon. Mo na siya ang gibarugan sa mga tao nga nagtudlo og sinner's prayer. Kanang repeat after me prayer, repeat after me. If you want to be saved, repeat this prayer after me. Can you imagine, nahimo na yun ang kaluwasan, pamagis kaluwasan ang pag-ampo. Kano sa ama na, nahimong pamagis kaluwasan ang pag-ampo. If you just whisper a prayer, that is emergency call. Na nagpahipi diya, verse 14. Saan man pagtawag sa mga tao? Kung sila wa matuo. Unsa uno po daw kung nila pagtuo kung walay magwali, walay magwawali.
O sa ano po nila pagwali, kung may magpadala, how shall they preach? Except they be sent, kung may nagpadala. Muna ingon na sa Biblia, na 17, pag-abot sa 17, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Pero nagsulti siya diya og gospel sa previous nga verse. Pag-abot sa 17, na akay tuuhan, unsay imong tuuhan, ang pagtuwa sa nagikan, sa unsay imong madunggan sa pulong sa Ginoo. Unsay imong dapat nga madunggan, yung sa Biblia, gospel. Klaro sa Biblia diya, verse number 15, how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. So there's a gospel preach, which is the basis of your faith. Hindi kay calling upon the name of the Lord. You are taken out of context. Number 5. Ako na nagsulti kayo na. Water baptism. Yan ang daghang mga tao katudlo sa gitawag og water baptism. So ato na whether water baptism is a way of salvation depends on the theological tradition. Let's look at it from both sides. Why some say it is not, and why others like Catholics and many early so-called Christians say it is. So anong daghang mga tao moingon nga kaluwasan pinagsbautismo. Ngano pud daghang mga tao moingon nga dili way labot ang bautismo sa kaluwasan. So both sides atong tan-aw nining ka buntagon. Why some say water baptism is not a way of salvation? Kita na Bible believers view. Munay ato ang view nganong di ta mo tuo nga water baptism is essential or naging parte siya sa gituwag og kaluwasan. Anong dili ta mo tuo nga ang bautismo dili parte sa ato ang kaluwasan. Sa Bible, salvation is by grace through faith alone. Ephesians chapter 2. Ibasa itong upan na ganyan na. Titus chapter 3. Appeal niya po na siya diya. So, Ephesians chapter 2, 8, and 9. It says, for by grace are you saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God. Ang kaluwasan, gasa sa Dios. Salvation, sa ato ang panahon karon kini, according sa gibasa, it is a gift of God. It is the gift of God. Yun siya, not of works. So, works of righteousness, di na pwede kay yun siya, not of works, lest any man should boast. Daghantag mga bersikulo niya na nga atong ginaprove nga ang kaluwasan dili ang bautismo, walay bautismo. Baptism is a work. Baptism is seen as an outward sign of an inward change, not a requirement for salvation. Dili siya required for salvation. Kung atong tanawon si Paul, kung importante pa ang bautismo sa kaluwasan, si Pablo mismo i-appeal niya na. Pero ato makita si Apostle Paul mismo, wala niya gi-appeal. Tanawa diya unsa ka importansya ang importance sa gospel o sa bautismo. In the book of 1 Corinthians chapter 1, 1 Corinthians chapter 1, 1 Corinthians chapter 1, then verse number 17. Yun siya diya.
For Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel, not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of none effect. Kung importante pa ang bautismo, apel na ito sa preaching ni Apostol Pablo. Pero ingon si Pablo, Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel. So when it comes to salvation, the gospel is mo pinaka-necessary. The gospel is the most essential thing, not baptism. Daghan pa diya itong makita, pero diya ito kung anong tanan ang mga proof. So ito sa isa ka side, why many others say baptism is part of salvation? Catholic, Orthodox, some Protestants. So sa ilang ginakot niya mga text. That is why akong isulti ganina, text taken out of context is pretext. Dapat ang mga text nga itong gina-quote sa Bible in line with the context, the whole context of that passage. Dili pwede nga makuha lang isa ka teksto kung ato ang tan-awon ang maunga gitawag og teksto niya ato yung substantiate sa claim or sa baruganan nga din gibarugan sa mga tao. For example, John 3:5. Ang sasulti sa John 3:5. It says, Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. So, tungod kay na kasi sila nabasa diha nga water, kay naadaw kuno yung water diha, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So, pagkabasa nila nga na yung water, they think nga, bautismo na tubig sa bautismo ni, kay water good. Pero sila kay balo sa Biblia nga daghan ang pagpasabot unsa ang water. Ang water sometimes in connection sa baptism. Sometimes ang water connected siya sa Word of God. Pero at this point of time and context din is he is talking about physical and spiritual realm. Water is connected to physical aspect sa tao. Sadang natao siya sa unod, physical aspect, water na siya. Kaya pagkatao sa bata, ang mugawas diya, water. Ang tagwangkan sa mama. Water, nasa sulod sa ang bata, naghumul na sa tubig sulod sa tiyan. Water ang tawag. And the spiritual aspect is Spirit's baptism. O itong gitawag na ganyan, Spirit's baptism. Kasi asa mo na ma-prove? In verse number 6, kung mo tanawin sa verse number 6, he's talking about two events sa tao. Sa verse number 6, siya that which is born of the flesh is flesh. Muna siya connection sa water nga gitawag. That's flesh. Physical aspect. Yun siya, and that which is born of the Spirit is spirit. That is our spiritual aspect. Muna context niya diha. Kaya pagkabasa to water, may sulti ng baptism na. He's talking about here, birth. Kanyo, kung iyong tanawin diya, ang iyang gisgutan diya is pagkatao. Now, sa unsa bang paagi ang tao na tao sa unod? Tubig man. Sa unsa ba ang tao matawag sa ikaduhang higayon? Spiritual, through spirit. Another thing, ilang gidala? Acts 2:38. Repent and be baptized, every one of you,
for the forgiveness of sins. And ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Now, although baptism, water baptism is part of the kingdom gospel. Kingdom gospel. Not the gospel of the grace of God. Ato nang karoon, ang water baptism, parte siya sa kingdom gospel. Muna'y giwali ni John the Baptist, muna'y giwali ni Jesus Christ, muna'y giwali sa 12 apostles because they are preaching the gospel of the kingdom. Kini. Because they are about to face the king. So kinaman silang hinlo outwardly. Baptism ang gitawag. Outwardly. So kung yung tanaw niya, parte siya sa kingdom gospel. Pero never siya naging part sa gospel of the grace of God. Buong bito na si Pablo, nagsulti siya nga, si Kristo, wala nagpadala na ako aron magbautismo. Iya kong ipadala para magwali sa maayong balita. Because ang bautismo, walay kaparte, di siya kaparte sa gospel of the grace of God. Although parte siya sa gitawag gospel of the kingdom. Pero di siya parte sa gospel of the grace of God. Another verse na ilang ginagamit, 1 Peter chapter 3. 1 Peter chapter 3. Verse 21. 1 Peter chapter 3 verse 21. It says, the like figure whereunto even baptism that also save also now save us. Kung tataman mo basa, parang makaingon kang, uy, makaluwas po ang baptismo dahil, no? Kaingon niya, even baptism that also now save us. Uy, makaluwas po ang baptismo. Pero, kung imong basahon, naigisulti diha na open and close parenthesis na parenthesis diha ang gitawag. Ang sa magisulti sa parenthesis open sa close parenthesis diha, buot pa sa buot iyang gi-describe na kanang salvation, kanang gitawag save diha, baptism, nga makasave, bautismo nga makaluwas, iyon sa diha, iyang gi-explain unsa na siya. Not the putting away of the filth of the flesh. So kini ang water baptism nga makaluwas ko no, dili siya makapapha, makakuha sa filth o sa filth, kanang hugaw sa flesh. Tanan nga makasalanan sa unod, di niya makuha. But pasabot ang bautismo dili makakuha og kasalanan sa unod sa atong lawas. Pero unsa na siya? Nga klase sa salvation, yan sa diya. But the answer of a good conscience toward God. So ang salvation dahil sa maong passage, kanang bautismo, kaluwasan siya paingon sa or gikan sa bad conscience. Ano sa bad conscience? Dili mayong konsensya, but pasabot nga, if you are in the kingdom age, dito ka sa time ni Kristo, He is preaching that gospel or the kingdom gospel. Unya mo na iyang kuman nga magpabautismo ka mo, wa ka mo sunod, violator ka sa mando sa Ginoo. Nga ingon ang Ginoo magpabautismo ka mo, be baptized. Wa ka ni sunod. Are you in a good conscience? So wala kay good conscience kung ikaw mismo nagmasinupakon ka sa mando sa Ginoo nga magpabautismo mo. So to answer that, to answer or to have a good conscience, kinanglan kang musunod. So that is salvation from a bad conscience. Dili na salvation sa kalag sa tao. Salvation siya gikan sa bad conscience. But pasabot, once you follow sa gitawag og musunod ka tubig sa bautismo, makabaton ka good conscience. Muna gisulti diyo sa verse 21.
Ikay basa ra kadiya, mura na imong basahon, di mo humnon, o banon o basa. Mga lisod ano yung mga tao nga mag-quote o versikulo niya, di tapuson, di kita lag praise God. Even baptism that also now save us. Wow! Makaluwas na ang bautismo. Huwag itiwas o basa. Salvation nga diya, gisulti diya is for good conscience. Not salvation for the soul. Kay ang bautismo dili makakuha sa kahugaw sa lawas sa tao, sa body or sa flesh, o pasabot sa sinful flesh. Ang sala nga nasa sa flesh dili makuha sa bautismo. So diyan ato nakuha ang both sides. Ang both sides kita di ta mutuo nga ang bautismo pamaagis kaluwasan, because we believe there's only one Savior, Jesus Christ. Ug yang katong yang gibuhat sa krus Kalbaryo mo to ang pamaagis kaluwasan. Wala laing pamaagis kaluwasan. Kung apil pa ng bautismo diya, duha na ang pamagis kaluwasan. Si Pablo mismo, nagsulti na ang bautismo, apil sa iyang preaching. Giwa siya kipadala aron magbautismo, kipadala siya aron magwali sa maayong balita. So you see the difference. You will see in that text the distinction between baptism and the gospel. Di pwede mag-uban. Number 6. Witnessing people. Ang pag-witness nga to sa mga tao. Daghan sila. May mga tao nga nagwali ini. No? Nga magwali sila kay para sa ilang sa pagbuhat nila, sa pagwali nila, maluwas nila ilang kaugalingon o maluwas nilang ubang tao. Mo ni gibuhat na yung mga grupo mga denomination nga magwali kada Thursday magwali, magbalay-balay, kada Saturday magadto sa mga lugar magwali kay ilang maruganan nga sa ilang pagwali maluwas daw nila ang ilang kaugalingon ug ang mga taong naminaw sa ilaha. Ato tanawon ang ilang text gi-quote. Murag may kanya ba tinuod ko da. Yung tanawon nato ang context. That is why I said nga context is important. No? Text taken out of context is pretext. 1 Timothy chapter 4 verse 16. Okay, 1 Timothy chapter 4 verse number 16. It says, "Take heed unto thyself, and unto the doctrine, continue in them, for in doing this thou shalt both save thyself and them that hear thee." Can you imagine ana? So kung imong tan-awon magtinuod, kung imong tan-awon ang praise, for in doing this, thou shalt both save thyself and them that hear thee. So, kung imong buhaton daw na, iyon si Apostle Paul, maluwas nimo ang imong kaugalingon, ug ang maminaw nimo. So, para pag tinuod po. Kaya imagine ana? Pero ano itong tanawon ang konteksto, the whole context, ano yung pagkasulti ni Apostle Paul. If you are gituwag og if you try to look the context, sa konteksto niya na, he's talking about the apostasy. In verse number 1 pa lang, nagsulti na siya, "Now the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils." So, para pag save sa mga tao, gikan kini nga salvation is not salvation from hell. This salvation is salvation from apostasy.
Kay siya, in the latter times, some shall depart from the faith. So, by doing this, yun si Apostle Paul, yun sa verse number 16, take heed unto thyself and unto the doctrine, continue in them, for in doing this thou shalt have both saved and them that hear thee. But pasabot, salvation nga naa din is salvation from apostasy. Nga dili ka mo maadto sa pagka-apostate. Nga nagkakahitabo sa atong panahon karon. Siya in the latter times. So nahitabo sa atong panahon karon. Magwali ta, magpabilin ta, mag-amping ta sa tuwang conduct, mag-amping ta sa tuwang testimony, mag-amping ta, mubarog ta sa mga doktrina nga din gitudlo nga ni kanato ni Apostle Paul, gibilin nga ni kanato. And by doing that, masave na to ang atong kagalingon ug ang maminaw na to gikan sa apostasiya. O pasabot di ta ma-appeal dito sa pag-adto sa mga tao nga nag-adto sa apostasy. Dili na salvation sa kalag sa tao. Muna importante kayo ang context. Context matters. Importante ang konteksto sa Biblia. Number 7. Tapusan. Wonderful deeds or deeds. Mga wonderful deeds. Ato na nang gibasa ang text niya, pero atong basahon sa ukadiyot. Matthew chapter 7. Karon nato na siyang ginabasa. Pagkatapos sa pag-usab, Matthew chapter 7. Verse 21 to 23. It says, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Many will say unto me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name, and in thy name have cast out devils, and in thy name have done many wonderful works, wonderful deeds? And then will I profess unto them, I never knew you, depart from me, ye that work iniquity. Wonderful deeds, wonderful works. Sa kung sa pa ka wonderful works na imong ipa si atab atubangan sa Ginoo. If that is not the wonderful works of Christ, it is wonderful deeds versus the wonderful works of Christ. Asa ka diya? Adto ka sa kita wonderful works of Christ, dili sa imong wonderful deeds. Isa, no, Yes Kristo. I never knew you. Hambugiro kini nga mga tao. Kani mga tao nga hambugiro. Lord, kani imagine. Lord, have we not prophesied in thy name? Kani imagine. Puro pag ipamukha pa sa Ginoo ba nga, wa ba ka kay Lord na nagwali mi sa imong ngalan? Wa ba ka kay Lord nga nag-cast out mi mga demonyo? Wa ba ka kay Lord nga, we have done many wonderful works? Ipamukha pa sa Ginoo. Siguro ang Ginoo na, your wonderful works cannot compare to the wonderful works of Christ. Muna ibuto-sabot sa Biblia. Sa unsa pa na ka-wonderful works na imong panghinambog diha, dili na kakumpara sa wonderful works of Christ. So the wonderful works of Christ is the only way of salvation. If you want to be saved, ining kabuntagon, viewers na to online, kung gusto nilang maluwas, ang pamaagi lang, dili 7 ways, mga false maninga ways, there's only one way nga ang tao maluwas siya. The wonderful works of Christ. Not the wonderful deeds of man. No. It's the wonderful work of Christ. Gihatag niya iyang kagalingon as a sacrifice. Ingon sa Biblia, a lamb which taketh away the sin of the world.
He shed His blood on that cross. I've seen the video on YouTube, a video from Evangelist Robert Breaker. Ang gituwag og ang place of skull, the skull, dito si Kristo gi-crucify. And in between, na ay gituwag wine press. Kanang wine press sa Old Testament is in reference sa mga kanabang kung imong tan-awon yang gitog type is type of blood. So gikan sa skull, mount of skull, sa tunga-tunga niya na is wine press, speaking of the blood of Christ, and ang sunod ana is the tomb. So gikan sa skull, sa tunga-tunga wine press, niya dito ang lubnganan ni Kristo. So ana pa lang nga mga view, ana pa lang nga mga lugar, gipakita na sa Ginoo unsa ang importante sa gituwag og blood of Christ. Kayon ko nga grabe ang picture sa Ginoo kay naa siya karon sa Israel, naa siya tour dito paglibot sa mga sites nga din gisulti sa Biblia. Gipakita niya nara ang gitawag og skull nga din sa ibabaw niya na Kristo gi-crucify. Niya sa ubos niya na dito ang wine press. Na ito ang wine press gyud, gi-preserve. Wine press diha sila maghimo para ang katong mga wine nga mura og gikan sa mga grapes dito mo sana tumuagas. Kaya sa unahan dito pud ang tomb, the tomb of Joseph de Arimathea, dito pud na ang tomb dito ni Jesus Christ iyang lubnganan naa dito gi-preserve gyapon. So ana pa lang daan nga mga ebidensya, dili pwede nimong kalimtan ang Kalbaryo, ang kamatayon, dili nimo pwede kalimtan ang dugo ni Kristo, dili pwede nimong kalimtan ang gituwag og lubnganan ni Kristo nga dito siya nabanhaw o dito sa maong tomb naa pud ang nasay lugar nga pwede dito marul ang stone. Murag dito iligid ang bato. Kaya ko nga grabe ang gipakita sa Ginoo. In other word, sa mensahe nining kabuntagon, dili pwede nimo talikdan, dili nimo pwedeng kalimtan ang dugo ni Kristo. You cannot preach death only. You cannot preach nga si Kristo namatay, kilubong na banaw. No. You cannot live out the blood of Christ. Importante kayo nga naa ang blood of Christ kay bisan sa site dito dili wala nalimtan sa Ginoo ang gitawag og ang picture sa blood, that is the wine press. That is why kung naay mga kasimbahan nga magwali karon nga nagwali wala nay dugo ni Kristo Jesus, something wrong. Kay ang gospel nga ato ang nadawatan, it is a blood-stained gospel. This is not a bloodless gospel. Ang dugo ni Kristo importante kayo. Muna ang nagbayad sa tuang mga kasalanan. Ang tanang silot sa tuang kasalanan, gibayaran pinagi sa dugo ni Kristo Jesus. So we preach the blood-stained gospel. And that blood-stained gospel is the only way of salvation because that is the wonderful work of Christ. Ang atong salvation is through the wonderful work of Christ, not the wonderful deeds of man.